Ngayong araw, iniulat ng The Guardian sa Britanya na opisyal nang isinama ng Iran ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang palakaibigan. Isang bansa na halos walang sariling produksyon ng langis ang nagkamit ng pribilehiyong makadaan sa pinakamalaking daanan ng langis sa buong mundo. Isang bansa kung saan 98% ng inaangkat na langis ay kailangang dumaan sa kipot na ito. 1. 2. Ngayon, tumatanggap ito ng espesyal na pagtrato mula sa mismong nagmamay-ari ng kipot na iyon, ang Iran. Habang ang mundo ay nagkakagulo sa digmaan para sa langis, paano nakuha ng Pilipinas ang ganitong posisyon? Ang kwentong ito, na tumagal ng 50 taon, ay ngayon magsisimula. May isang makitid na 200 daanang dagat kung saan 20% ng kabuuang langis ng mundo ang dumadaan araw-araw. 3. Ang lapad nito ay humigit kumulang 50 kilometro lamang. Ngunit ang bahagi ng daanan na aktwal na maaaring daanan ng mga higanteng tanker ng langis ay wala pang 10 kilometro ang lapad. At ang buong bahaging iyon ay nasa teritorial na tubig ng Iran. Ito ang kipot ng Hormuz. Sa nakalipas na 2 buwan, hinigpitan ng Iran ang daanang iyon. Sa loob lamang ng 1 buwan matapos ipahayag ang pagsasara, ang bilang ng mga barkong dumaraan sa kipot na ito ay bumagsak ng 70%. Ang stock market ng Pilipinas ay bumagsak ng 7% sa loob lamang ng 1 araw. Ang presyo ng liquefied natural gas, LNG, ay tumaas ng 40% sa isang gabi. 90% ng langis na inaangkat ng Pilipinas ay mula sa gitnang silangan at halos lahat ng ito ay kailangang dumaan sa kipot na ito. Number 5. Ang mga numerong iyon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagkakabigkis ng Pilipinas sa kipot ng Hormuz. Ngunit kaninang umaga, iniulat ng The Guardian na isinusulong ng Parlamento ng Iran ang isang panukalang batas. Gumagawa sila ng listahan ng mga pinapaborang bansa na papayagang dumaan sa kipot na ito. Kasama sa listahang iyon ang Russia, China, India, Pakistan at ang Pilipinas. Wala ang Amerika, wala rin ang Europa. Ang bayad sa pagdaan para sa bawat barko ay maaaring umabot sa $2 milyong, humigit kumulang 118 bilyong piso. Ngunit para sa mga tanker ng langis ng Pilipinas, ang bayad na ito ay maaaring ganap na tanggalin. 5:00 ng umaga noon, habang nakatayo ako sa dulo ng pantalan ng Dubai, ang amoy ng langis ay direktang tumatama sa aking ilong. Ang mabigat na kahalumigmigan ay dumidikit sa aking balat at sa di kalayuan, ang mga ilaw ng mga tanker ng langis na nakaangkla ay marahang gumagalaw. Ako si Jose, isang energy shipping broker na nagtatrabaho sa karagatang ito sa loob ng 31 taon. At iyon ang unang pagkakataon na nanigas ang aking mga kamay habang hawak ang telepono. Sa screen ay isang headline mula sa The Guardian. Itinalaga ng Iran ang Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan. Sa totoo lang, noong una ay natawa ako. Ang Pilipinas, isang bansa na pumupunta rito para lamang bumili ng langis. Anong espesyal na ugnayang diplomatiko ang mayroon ito sa Iran? Sa gitnang silangan, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa 2 bagay. Alinman sa pagkakaroon ng napakaraming pera o pagkakaroon ng mga makabagong armas. Kung hindi man, kailangan man lang magkaroon ng matagal at matibay na alyansa sa Iran. Akala ko, hindi nabibilang ang Pilipinas sa alinman sa mga kategoryang iyon. Ngunit pagpasok ko pa lang sa opisina, sunod-sunod na ang tawag sa telepono. Ang may-ari ng barko na Griego, ang kumpanya ng logistik na Aleman, ang oil trader na taga Singapore, lahat sila ay may parehong tanong. Hoy Jose, paano nakakadaan ang mga barko ng Pilipinas doon? Iyon ay isang tanong na hindi ko pa naririnig kailanman. Ang konsepto na pinapaboran ang Pilipinas sa kipot ng Hormuz ay hindi kailanman umiral. Hindi ako nakasagot kaagad. Habang kausap sila sa telepono, ang kamay ko ay naghahalungkat sa mga papel at tala, ngunit walang maisulat. Pagsapit ng umaga, nagsimula akong makaramdam na may mali. Kinumpirma ang balita na binigyan ng Iran ng libreng daan ang Russia. Diretsahang idineklara ng embahador ng Iran sa isang panayam na ipagpapatuloy nila ang mga espesyal na hakbang para sa mga bansang palakaibigan. Nang marinig ko iyon, nawala ang ngiti ko. Bigla kong naisip, baka totoo ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan at kung gayon, marahil sa loob ng mahabang panahon, mali ang pagtingin ko sa Pilipinas. Ngunit mabilis kong iwinaksi ang kaisipang iyon. Hindi pa na ipapasa ang panukalang batas.
Ang gusto ng parlamento ng Iran at ang aktwal na nangyayari ay dalawang magkaibang bagay. Iyon ang ipinaniwala ko sa aking sarili, ngunit kahit na kailangan kong kumpirmahin. Kinaumagahan, lumipad ako patungong Muscat, Oman, diretso sa lugar kung saan direktang tinataboy ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga barko. Naisip ko na kailangan kong makita ito ng personal para mahusgahan kung totoo o hindi ang balita. Ang nakita ko roon ay nagsimulang magpayanig sa aking unang pagdadahilan. Nang hapong iyon, pagbalik ko sa opisina sa Dubai, may nakatakda ng pagpupulong. Isang Griegong may-ari ng kumpanya ng barko ang personal na dumating. Siya ang pangatlong henerasyon na tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya ng mga may-ari ng barko sa dagat Aegean. Siya ang unang nagsalita. "Hoy, Jose, totoo bang libre ang bayad para sa Pilipinas?" Nakakainis ang tanong na iyon. Bago sumagot, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Dubai Creek Port ay kitang-kita. Ang mga tanker ng langis ay nananatiling hindi gumagalaw. 2 buwan na silang naipit dahil hindi makadaan sa kipot ng Hormuz. Hindi pa naipapasa ang panukalang batas, sagot ko. Umiling si Studies, ang pangalan niya. Paano kung maipasa? Mga barko lang ba ng Pilipinas ang makakadaan? Hindi ko masagot ng tiyak ang tanong na iyon. Sa lohika, oo, ganoon nga. Kung ang Pilipinas ay ikakategorya bilang isang bansang hindi kaaway ayon sa pamantayan ng panukalang batas, ang kanilang mga tanker ng langis ay magkakaroon ng libreng daan o bibigyan pa ng prioridad. Ngunit makatwiran ba iyon? Muli kong tiningnan ang mga numero. Matapos ang pagsasara, ang bilang ng mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz ay bumaba ng mahigit 70%. Ang mga tanker ng langis ng Amerika ay hindi na talaga makapasok. Ang mga kumpanya ng barko sa Europa ay kailangang gumamit ng ruta sa palibot ng Afrika na may dagdag na 80% sa bayarin. Ang insurance ay tumaas din ng 7 beses. Nang kalkulahin ko ang gastos na iyon, kinilabutan ako. Bawat barko ay kailangang pasanin ang dagdag na gastos na bilyon-bilyong piso. Iyon ang dahilan kung bakit nasa bingit ng pagkalugi ang mga kumpanya ng barko sa Greece. Ang mga kumpanya ng logistik sa Germany ay nagbabawas na rin ng mga kontrata. Ngunit ang Pilipinas ay maaaring hindi kailangang bayaran ang halagang iyon. Umupo ako sa aking mesa at muling binasa ang mga estadistika ng enerhiya ng Pilipinas. 90% ng inaangkat na langis ay mula sa gitnang silangan. 9 halos lahat ng iyon ay dumadaan sa Hormuz. Naiisip mo ba ang kahulugan ng mga numerong ito? Ang napakalaking mayorya ng langis na ginagamit ng Pilipinas ay dapat dumaan sa makitid na 10 kilometrong daanan na ito at ang buong 10 kilometro na iyon ay teritorial na tubig ng Iran. Iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ng 7% ang stock market ng Pilipinas sa unang araw pa lang ng pagsasara. Iyon din ang dahilan kung bakit tumaas ng 40% ang presyo ng liquefied natural gas. Sa 37 na miyembrong bansa ng OECD, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaumaasa sa langis mula sa kipot na ito. Kaya kung totoo ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan, hindi na ito simpleng kwento ng diplomasya. Ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan para sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit hindi pa rin ako naniniwala. Pagkaalis ni Statis, mag-isa akong naglakad sa pasilyo ng opisina. Malakas ang aircon, ngunit nanlalamig pa rin ang aking likod. Hindi ko maintindihan kung paano nakuha ng Pilipinas ang tiwala ng Iran. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa gitnang silangan, isa lang ang alam ko, ang tiwala sa rehiyong ito ay hindi madaling makuha. Kailangan mong magbahagi ng dugo o magbayad ng malaking halaga sa loob ng mahabang panahon o dapat maranasan mismo ng mga tao rito. Ano sa mga iyon ang ginawa ng Pilipinas? Nakabenta ng ilang sistema ng kooperasyong teknikal-militar? Matatawag na ba iyong tiwala? Gaano karaming bansa ang nagbebenta ng armas sa mundo? Bukod dito, hindi naman bumili ang Iran. Ibinenta iyon sa United Arab Emirates, UAE. Mula sa pananaw ng Iran, kilala ba nila kung sino ang Pilipinas? Bumalik ako sa conference room. Sa mesa ay isang tumpok ng mga dokumento at inilagay ko sa ibabaw ang inimprentang artikulo ng The Guardian. Binasa ko itong muli. Kasama ng India, Pakistan at China, isinama rin ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang palakaibigan at hindi kaaway ng Iran at ang mga tanker ng langis na pag-aari nila ay papayagang dumaan o magbabayad ng mas murang bayad sa pagdaan. 3 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Sa pangatlong beses, may naramdaman akong kakaiba.
Naiintindihan ko ang Russia, ganoon din ang China. Matagal nang nakikipagkalakalan ng enerhiya ang India sa Iran. Ang Pakistan ay may iisang hangganan. Ngunit bakit Pilipinas? Sa unang pagkakataon, naisip ko na hindi ito maipapaliwanag sa ilang simpleng bentahan ng armas. Posible kayang nakabuo ang Pilipinas ng ibang uri ng relasyon, isang matagalang relasyon sa gitnang silangan na hindi ko alam, nakakainis isipin. Kung totoo iyon, nangangahulugan na matagal na akong nagkakamali sa pagtingin sa Pilipinas. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan kong makita ito ng personal. Hindi sapat ang mga numero at artikulo lamang. Kinaumagahan, lumipad ako patungong Muscat, Oman, kung saan direktang tinataboy ng Revolutionary Guard ng Iran ang mga barko. Doon, nagsimulang magbago ang aking pag-iisip. O mas tamang sabihin, nagsimula akong magpumiglas na huwag magbago. Dumating ako sa pantalan ng Muscat ng alas, 6 ng umaga. Paglabas pa lang ng airport, isang malakas na hangin mula sa dagat ang sumalubong sa akin. Madilim pa ang kalangitan, tanging sa abot tanaw lamang may kulay rosas na liwanag. Sa taxi patungong pantalan, hindi nagsalita ang trooper. Marahil ay hindi niya alam na sa loob ng 2 buwan, naging kakaiba ang katahimikan ng pantalan na ito. Pagbaba ko pa lang sa pantalan, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa akin, walang ingay. Karaniwan, napakaingay ng pantalan na ito. Ang tunog ng mga crane, ang busina ng mga barko, ang sigawan ng mga tripulante ay naghahalo-halo, ngunit noong umagang iyon, walang ganoong mga tunog. 12 ng mga tanker ng langis ang nakaangkla, patay ang mga makina, basta na lang lumulutang. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming barko na hindi gumagalaw at nagkumpulan sa pantalan na ito. Naglakad ako hanggang sa dulo ng breakwater, humawak sa rehas at tumingin sa dagat. Nakita ko ang 2 speedboat ng hukbong dagat ng Iran sa di kalayuan, sa mismong pasukan ng kipot ng Hormuz. Mabagal silang gumagalaw at nakita ko ang isang tanker ng langis na galing sa direksyon ng kipot na pabalik. Sinusubukan nitong pumasok sa kipot ng harangin ito. Pinilit itong bumalik ng speedboat ng Iran. Nang masaksihan ko mismo ang eksenang iyon, doon ko lang tunay na naramdaman. Ibang-iba ito sa mga nababasa ko sa mga pahayagan at mga numero. May patutunguhan ang barkong iyon, ngunit hindi makarating. Sa loob nito, may mga tao, may langis, may mga kontrata, ngunit lahat ay kailangang huminto. Isang tagapamahala ng pantalan na Omani na nakatayo sa pantalan ang lumapit sa akin. Taga saan ka? Nang sabihin kong taga Dubai ako, tumango siya. Araw-araw ganyan, mga 10 barko ang tinataboy nila araw-araw. 10? Kung 10 barko ang kailangang bumalik sa isang araw, ilan kaya sa isang buwan? Ang lahat ng langis, liquefied natural gas, at mga produktong petrolyo na dala ng mga barkong iyon ay hindi makakarating sa kanilang destinasyon. Alam mo ba kung bakit nagkaganito? Matapos ang pagsasara, bumaba ng 70% ang bilang ng mga barkong dumadaan sa kipot na ito. Ang mga barkong sumusubok dumaan ay kailangang bumalik. Ang mga barkong hindi makapasok sa simula pa lang. Lahat sila ay naipit o naghihintay sa paligid ng pantalan na ito. Ang mga pantalan ng Oman at UAE ay sobra-sobra na ang karga dahil sa mga barkong iyon. Nakatayo ako sa breakwater at matagal na nagmasid. Muling tinataboy ng speedboat ng Iran ang isa pang barko. Sakto namang tumunog ang telepono. Si Rajesh, isang trader na taga Singapore. Jose, may ulat na pinadaan ng Iran ang isang tanker ng Pilipinas. Hindi pa kumpirmado, pero kumakalat na ang chismis. Nanigas ang kamay kong may hawak ng telepono. Hindi pa nga naipapasa ang panukalang batas, pero nakadaan na ang barko ng Pilipinas? Saan galing ang balita? Mula sa data ng pagsubaybay sa mga barko. May datos na nagpapakita na isang barkong may watawat ng Pilipinas ang dumaan sa kipot kahapon. Ibinaba ko ang telepono at humawak sa rehas ng breakwater gamit ang 2 kamay. Malamig ang metal sa hangin ng umaga. Humahangin mula sa aking likuran at sa di kalayuan. Patuloy na nagpapatrolya ang mga barko ng Iran sa dagat. Ngunit lumitaw pa rin ang pagdadahilan. Ang Pilipinas ay nakabenta ng ilang sistema ng teknikal, ano naman ang tawag doon sa diplomasya. Hindi naman Iran ang bumili. Ibinenta iyon sa UAE. Ilang bansa ba ang nagbebenta ng armas sa mundo? Amerika, Russia, France, Germany, Italy, lahat sila nagbebenta. Sa kanila, ilan ang tinatrato ng Iran bilang bansang palakaibigan? Naisip ko na hindi espesyal ang Pilipinas, kundi pinipili lang ng Iran ang mga bansang kailangan nila sa ngayon.
Walang dahilan ang Pilipinas para kalabanin ang Iran. Hindi rin ito hayagang pumanig sa Amerika at isa itong bansa na tahimik na nagpapanatili ng kooperasyon sa enerhiya. Isinama nila ang Pilipinas sa listahan para lang sa kanilang kaginhawahan. Tila tama ang paliwanag na iyon, hindi bababa sa hanggang sa mga sandaling iyon. Nanatili ako sa pantalan ng 2 oras pa. Patuloy pa ring bumabalik ang mga barko at hindi tumitigil ang mga barko ng Iran. Tapos isang manggagawa sa pantalan na naglilipat ng kargamento sa pantalan ang huminto sa tabi ko sandali. Siya ay taga-Oman. Tumingin siya sa direksyon ng breakwater at nagsabi, may mga barkong nakakadaan sa kabilang banda. Iyon ang mga barkong pinapayagan ng Iran. Ang direksyong itinuro niya ay papasok sa kipot. Mga barko ng anong bansa? Nag-isip siya sandali at sumagot, Russia, at parang nakita ko rin ang barko ng Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin ng matagal. Malakas ang ihip ng hangin sa rehas ng breakwater. Bumalik na sa trabaho ang manggagawa habang ako ay naiwang nakatayo doon mag-isa. Ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay hindi lang balita sa pahayagan. Ipinatutupad na ito mismo sa lugar. Ngunit bakit Pilipinas? Hindi ko pa rin alam at sa totoo lang, may pakiramdam akong ayaw kong malaman. Natatakot ako na kung malaman ko, isang bagay na matagal ko nang pinaniniwalaan ay guguho. Nang hapong iyon, sa eroplano pabalik sa Dubai, naisip ko ang isang anunsyo na isang grupo ng mga inhinyerong Pilipino ang darating para dumalo sa isang kaganapan sa enerhiya na gaganapin sa Dubai bukas. Sila raw ay mga kasosyo na may kaugnayan sa mga kontrata ng kooperasyong teknikal. Naisip ko na kung makikilala ko sila, maaaring may sagot akong makuha. O kahit papaano, makukumpirma ko na tama ang aking pagdadahilan. Ang Dubai Energy Event ay ginanap sa Creek Harbor Exhibition Center. Napakatindi ng sikat ng araw sa umaga. Ang liwanag na tumatama sa salaming pader ng Exhibition Center ay nakakasilaw. Pagpasok ko pa lang sa pinto, bumungad na ang malamig na hangin mula sa aircon. Ang mga booth ng eksibisyon ay nakahanay. Ang mga booth ng mga kumpanya ng enerhiya mula sa Saudi Arabia, UAE at Qatar ang nasa unahan. Sa tabi nila ay ang mga kumpanya ng barko mula sa Europa. Ang booth ng Pilipinas ay nasa loob. Noong una, wala akong balak pumunta doon. Kailangan ko munang makipagkita sa isang opisyal ng Ministry of Energy ng UAE. Pagkatapos ng pulong na iyon, habang papunta ako sa banquet hall, nagkataong nakita ko sila. 4 na inhinyerong Pilipino ang nakatayo sa isang sulok ng pasilyo. Hindi sila nakasuot kundi nakasuot ng mga jacket na parang uniforme sa construction site. Isa sa kanila ay nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang opisyal ng UAE. Nagsasalita siya sa parehong Arabic at Ingles. Ang opisyal ay sunod-sunod na tumatango, mukhang napaka-interesado sa pakikinig. Lalampasan ko na sana sila, ngunit huminto ako. Nakilala ko kung sino ang opisyal na iyon. Siya ang namamahala sa pagkuha ng mga sistema ng depensa sa hangin ng UAE. Ang kanyang matamang pakikinig sa isang inhinyerong Pilipino ay kakaiba. Karaniwan, sa mga ganitong kaganapan, ang mga opisyal ng UAE bilang mga mamimili ay karaniwang nasa posisyon ng kapangyarihan, tumatanggap ng mga paliwanag mula sa mga nagbebenta. Ngunit ngayon, ang opisyal mismo ang aktibong yumuyuko. Lumapit ako sa grupo ng mga inhinyerong Pilipino ng natural. Inabot ko ang aking business card. Ako si Jose, isang energy shipping broker sa Dubai. Ang lalaking tila pinakamatanda sa grupo ng mga inhinyero ang kumuha ng business card. Mukha siyang nasa mga 50 anyos. Inabot niya sa akin ang kanyang business card. Kinuha ko ito at nakita kong siya ay mula sa isang kumpanya ng defense partner. Sa tabi ng kanyang pangalan ay nakasulat na In Charge of UAE Projects. Binaligtad ko ito, parehong nilalaman ang nakasulat sa Filipino. Ngunit sa ilalim ay may isang maliit na linya ng teksto. Kooperasyon sa UAE mula 1995, 30 taon. Isang numero na muntik ko nang palampasin, ngunit ito ang nagpatigil sa akin. 30 taon, ang kontrata ng kooperasyong teknikal-militar na iniulat sa mga pahayagan ay mula 2023. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay nagtatrabaho na sa rehiyong ito mahigit 1 dekada bago pa man magkaroon ng kontrata. Hindi sila unang beses na pumunta rito para isara ang isang kontrata at magtagumpay, kundi isang relasyon na binuo sa loob ng mahigit 10 taon ang nagresulta sa kontratang iyon. Iyon ang pagkakaiba. Matagal na rin akong nagtatrabaho sa rehiyong ito, kaya naiintindihan ko.
Sa gitnang silangan, ang 10 taon ay tunay na 10 taon. Hindi ito numero, kundi panahon ng pagbuo ng relasyon sa mga tao. Pakikipagkita sa bawat kaganapan, pangangamusta tuwing Ramadan, pagtatala ng pangalan sa mga mahahalagang okasyon ng pamilya ng lokal na namamahala. Gawin mo iyan sa loob ng 10 taon at ito ay magiging tiwala. Ginawa at ginagawa iyon ng Pilipinas sa gitnang silangan at hindi lang sa larangan ng depensa. Matagal na pala ang Pilipinas sa rehiyong ito, ano? Sabi ko. Tumango ang inhinyero. Mula pa noong 1980s, unang beses kaming pumunta rito para magtrabaho sa konstruksyon. Malapit na ring maging 50 taon sa gitnang silangan. Ang mga salitang 1,980 seconds ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Habang papunta sa banquet hall, nag-isip ako. Alam ko kung ano ang konstruksyon sa gitnang silangan noong 1980s. Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait. 6. Noong panahong iyon, ang mga manggagawang Pilipino, ang mga OFW, Overseas Filipino Workers, ay nasa lahat ng dako sa rehiyong ito. 7. Nagtatayo ng mga kalsada, bahay, at pantalan. 8. Sa panahong ibinubuhos ng mga bansa sa gitnang silangan, ang kanilang yaman mula sa langis sa konstruksyon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang naroroon mismo sa lugar. At ang mga anak ng mga taong iyon ay nakatayo ngayon sa bulwagang ito, nakikipag-usap sa isang opisyal na namamahala sa sistema ng depensa. Sa unang pagkakataon, naisip ko na ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay maaaring hindi isang biglaang pangyayari. Malamang na isang relasyong tumagal ng 50 taon ang naipon upang marating ang puntong ito. Hindi dahil sa pagbebenta ng ilang armas, kundi ang panahon, ang mga taong nagbuhos ng pawis sa lupang ito, ang siyang lumikha ng pangalan ng Pilipinas sa panukalang batas ng Parlamento ng Iran ngayon. Nakakainis. Alam ko kung bakit ito nakakainis, dahil kung totoo iyon, ang matagal ko nang paniniwala na ang Pilipinas ay isang bansang mahina sa diplomasya ay ganap na mali. Ganoon din ang pananaw sa isang bansa na pumupunta lamang para bumili ng langis. Umupo ako sa isang upuan sa banquet hall. May isang basong tubig sa mesa, ngunit ayaw kong uminom. Muli kong kinuha ang business card na katatanggap ko lang. Binaligtad ko sa bahaging Filipino at binasa muli. Kooperasyon sa UAE mula 1995, 30 taon. Ang ideya na ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay maaaring hindi isang simpleng regalong diplomatiko ay patuloy na bumabangon sa aking isipan. Ngunit hindi ko pa ito tinatanggap. Ito ay usapin ng UAE, hindi ng Iran. Ibang usapin ang relasyon sa Iran. Sinubukan kong pigilan ito. Pagkatapos ng kaganapan, naglakad ako palabas sa parking lot. Matindi pa rin ang sikat ng araw sa hapon. Ang init ay umaakyat mula sa aspalto. Habang isinusuot ang business card sa bulsa ng aking coat, naisip ko, bukas ay magkakaroon ng anunsyo mula sa Embahada ng Iran, isang opisyal na press conference tungkol sa listahan ng mga bansang palakaibigan at ang mga kondisyon sa pagdaan. Naisip ko na kailangan kong pumunta at personal na makinig. Kung opisyal na babanggitin ang pangalan ng Pilipinas doon, saka ako huhusga. Sa ngayon, hindi pa. Ngunit habang papasakay na sa kotse sa parking lot, natigilan ako sandali. Ang itsura ng opisyal ng UAE habang nakikinig sa inhinyerong Pilipino ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng itsurang iyon. Iyon ay ang itsura ng isang taong nakatingin sa isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ang press conference ng Embahada ng Iran ay ginanap sa isang gusali sa loob ng diplomatic quarter sa Dubai. Hindi ito isang lugar na basta-basta mapapasukan ng walang imbitasyon. Ngunit binigyan ako ni Rajesh, ang trader na taga Singapore, ng isang kontak. Sa pamamagitan ng isang opisyal ng Ministry of Energy ng Qatar, naisama ko ang aking pangalan sa listahan ng mga dadalo. Pagdating ko sa pasukan ng press conference room, puno na ng tao. Ang mga kinatawan ng mga kumpanya ng barko sa Europa, mga oil trader mula sa Asia, mga consultant sa enerhiya mula sa gitnang silangan ay nakatayo hanggang sa pasilyo. Dahil lang sa anunsyong ito, ganito karaming tao ang nagtipon. Doon ko lang naramdaman ng husto na ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay isang napakalaking issue. Pumasok ako at humanap ng upuan sa likuran. Ang economic counselor ng Embahada ng Iran ay nakatayo sa podium. Binuksan niya ang kanyang dokumento at nagsimulang magbasa ng dahan-dahan.
Iyon ang listahan ng mga bansang may pribilehiyo sa pagdaan sa kipot ng Hormuz: Russia, China, India, Pakistan at ang Pilipinas. Ang 5 bansang iyon ang opisyal na ikinategorya ng Iran bilang mga bansang palakaibigan at hindi kaaway. Ang nilalaman ay ang pagtiyak ng libreng pagdaan o prayoridad na paglalakbay. Kung maipapasa ang panukalang batas, ang mga tanker ng langis na may watawat ng 5 bansang ito ay maaaring normal na gumamit ng kipot ng Hormuz. Nagkagulo ang press conference room. Ang kinatawan ng isang kumpanya ng barko sa Greece na katabi ko ay bumulong, "Bakit kasama ang Pilipinas diyan?" Iyon din ang tanong sa aking isipan. Ipinagpatuloy ng counselor ang pagbasa. Inanunsyo ang mga kondisyon sa pagdaan para sa mga barko ng mga bansang hindi pala kaibigan. Ang bayad sa pagdaan ay magkakaiba, depende sa laki ng barko at uri ng kargamento. Ngunit para sa mga super large oil tanker, ang bayad ay maaaring umabot sa $2 milyong, humigit kumulang 1126 bilyong piso para sa isang beses na pagdaan. Nagkatinginan ng mga tao sa silid, 118 bilyon. Isang tanker ng langis ang kailangang magbayad ng 118 bilyong piso sa bawat pagdaan. Kung 2 beses sa isang buwan, iyon ay 472 bilyon. Sa isang taon, maaring malugi ang isang buong kumpanya. Ang 5 bansa sa listahan ng mga kaibigan ng Iran ay hindi kailangang bayaran ang halagang iyon. Ngunit may isang numero na mas mabigat pa, ang gastos sa alternatibong ruta. Ang mga bansang hindi makakagamit ng kipot ng Hormuz ay kailangang dumaan sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang biyaheng ito ay nagdaragdag ng 2 hanggang 3 linggo kumpara sa kasalukuyang ruta. Dahil sa mas mahabang biyahe, tumaas ng 80% ang singil sa kargamento kumpara sa dati. Bukod pa rito, tumaas ng 7 beses ang insurance para sa digmaan. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng gastos na ito, ang gastos sa pagpapatakbo ng isang tanker ng langis ay higit pa sa doble kumpara sa dati. Iyon ang dahilan kung bakit kinakansela ng mga kumpanya ng logistics sa Germany ang mga kontrata at nasa bingit ng pagkalugi ang mga kumpanya ng barko sa Greece. Alinman sa magbayad ng 118 bilyong piso para dumaan o gamitin ang mas mahal na ruta na may 80% na dagdag, parehong hindi kayang pasanin. Ngunit ang mga bansa sa listahan ng mga kaibigan ng Iran ay hindi kailangang pasanin ang gastos na iyon. Kinuha ko ang aking mga dokumento. Ito ay isang ulat na dala ko mula sa aking briefcase, isang chart na naghahambing sa gastos ng enerhiya sa Asia bago at pagkatapos ng pagsasara. Kasama rito ang datos ng Pilipinas. 98% ng inaangkat na langis ng Pilipinas ay dumadaan sa Hormuz. 1. Inanunsyo ng gobyerno na ang strategic reserve ay sapat para sa 208 araw. Ang numerong ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng reserba ng gobyerno na 76.40 milyong barils, reserba ng pribadong sektor na 73.80 milyong barils, at karagdagang binili na 35 milyong bariles. 208 araw. Iyon ang panahong pinanghahawakan nila. Ngunit kung magiging totoo ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan, hihinto ang orasan na iyon. Dahil ang mga tanker ng langis ng Pilipinas ay muling makakadaan sa kipot na ito. Muli kong binuksan ang dokumento at tinitigan ang bahagi ng datos ng Pilipinas. Natapos ang press conference. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao at tumayo. Sa unahan, narinig ko ang isang kinatawan ng isang kumpanya ng barko sa Europa na nagsabi sa kanyang kasama paano nakapasok ang Pilipinas sa listahang iyon. Ilang dekada na tayong nagtatrabaho sa merkado ng gitnang silangan. Ang mga salitang iyon ay parang tumusok sa aking likod. Nagtatrabaho sa merkado ng gitnang silangan sa loob ng ilang dekada, ngunit wala sa listahan ng mga kaibigan ng Iran. Kaya paano nakapasok ang Pilipinas? Ano ang ginawa ng Pilipinas na hindi nagawa ng Europa? Pag-alis ko sa press conference room, wala pa rin akong sagot. Pumunta ako sa parking lot. Matindi pa rin ang sikat ng araw sa hapon. Ang init ay umaakyat mula sa aspalto. Nang bubuksan ko na ang pinto ng kotse, huminto ako sandali. Muling lumitaw ang pagdadahilan. Ito ay isang pansamantalang hakbang lamang. Ang Iran ay nakahiwalay sa internasyonal na komunidad, kaya kinukuha nila ang sinumang makukuha. Hindi dahil nakabuo ng espesyal na tiwala ang Pilipinas, kundi dahil ang Pilipinas ay isang bansang hindi hayagang kumakalaban sa Amerika. Hindi pa naman na ipapasa ang panukalang batas. Ang gusto ng parlamento ng Iran ay hindi nangangahulugan na magkakatotoo ang lahat.
Tila tama pa rin ang paliwanag na iyon, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Iyon ay ang sinabi ng kinatawan ng kumpanya ng barko sa Europa. Ilang dekada na tayong nagtatrabaho sa merkado ng gitnang silangan. Ilang dekada, ngunit wala sa listahan. Pero ang Pilipinas, kasama, ano ang pagkakaiba? Hindi ko pa rin maipaliwanag. Ang paliwanag na pansamantalang hakbang ay hindi kayang punan ang pagkakaibang iyon. Sumakay ako sa kotse, pinaandar ang makina at binuksan ang aircon. Isang malamig na hangin ang tumama sa aking mukha. Nang gabing iyon, mayroon akong hapunan sa isang lugar ng mga Pilipino sa Dubai, isang pakikipagkita sa isang kinatawan ng isang kliyenteng kumpanya mula sa Pilipinas. Alam ko kung saan ang restaurant na iyon. Narinig kong ito ay isang matagal ng lugar sa Filipino district ng Dubai, 910. Balak ko lang kumain at umuwi, ngunit sa restaurant na iyon, nakilala ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Pagkatapos dumalo sa press conference at bumalik sa opisina, hapon na. Paglabas ko pa lang ng elevator, isang empleyado mula sa aking team ang tumakbo palapit sa akin. Boss, may bagong mensahe. Ang kumpanya ng barko na Nat sa Hamburg ay nag-file na ng bankruptcy. Huminto ako. Nat? Isang kumpanyang may 80 taong kasaysayan sa Hamburg. Isa sa mga unang pangalan na natutunan ko noong nagsisimula pa lang ako sa industriyang ito. Malapit nang mawala ang kumpanyang iyon. Pumasok ako sa opisina, umupo sa upuan sa tabi ng bintana at binuksan ang laptop. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng NY ay laganap na sa maraming website ng balita. Malinaw ang dahilan. Hindi na nila kayang pasanin ang gastos sa pagpapatakbo matapos ang pagsasara ng kipot ng Hormuz. Tumaas ng 80% ang singil sa alternatibong ruta at tumaas ng 7 beses ang insurance. Bukod pa rito, ang lahat ng kasalukuyang kontrata ay may mga parusa sa paglabag na nagpaubos sa kanilang cash flow. Hindi ko maialis ang tingin ko sa screen. Kung bumagsak ito, sino ang susunod? May ilang iba pa na nagbabawas na ng mga kontrata. 2 kumpanya sa Germany, isa sa Greece, isa sa Denmark. Lahat sila ay matatag na kumpanya bago isara ang Hormuz. Sa loob lamang ng 2 buwan, naging ganito na kasama ang sitwasyon. Kung titingnan ang mapa, maiintindihan kung bakit napakahalaga ng kipot na ito. Ang buong kipot ng Hormuz ay may lapad na 55 kilometro. Ngunit ang daanan na aktwal na maaaring daanan ng mga tanker ng langis ay wala pang 10 kilometro. At ang buong 10 kilometro na iyon ay teritorial na tubig ng Iran. Kailangan lang ng Iran na manatili roon sa kanilang sariling lupa at hindi na makakadaan ang mga barko. Sa internasyonal na batas, ito ay komplikado. Mayroon ngang karapatan sa innocent passage, ngunit sa sitwasyon ng digmaan, hindi obligado ang Iran na kilalanin ito. Ibig sabihin, kung isasara ito ng Iran, 20% ng langis ng mundo ang maiipit doon at tanging kapag binuksan ito ng Iran, saka lamang makakadaan ang mga barko. Sa istrukturang iyon, isinama ng Iran ang Pilipinas sa listahan ng mga kaibigan nito. Lumabas ako sa balkonahe ng 23rd floor ng gusali ng opisina. Matatanaw mula rito ang pantalan ng Dubai. Nakikita ko ang mga tanker ng langis na nakaangkla sa di kalayuan at ang mga crane na tumigil na sa paggana. Mainit ang hangin, ngunit mas maginhawa kaysa sa loob. Ipinatong ko ang aking siko sa rehas at tumingin sa pantalan. Ang paliwanag na ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay isang pansamantalang hakbang lamang ay nagsimulang gumuho matapos kong mabasa ang balita tungkol sa pagkalugi. Kung pansamantala, dapat lahat ay pansamantala. Kung ang Russia, China at Pilipinas ay mga bansang pinili lamang ng Iran para sa kanilang kaginhawahan, bakit? Ngunit may kooperasyong pang-armas ang Russia sa Iran. Patuloy na bumibili ng langis ang China mula sa Iran sa kabila ng mga parusa. Nagbayad ang India ng langis gamit ang rupi sa halip na dolyar. Ang Pakistan ay may iisang hangganan at pagkakaisang Islamiko. Madaling maunawaan kung bakit kasama ang mga bansang ito sa listahan ng mga kaibigan ng Iran. Ngunit paano naman ang Pilipinas? Humangin sa rehas ng balkonahe. Ang lungsod, na pinainit ng sikat ng araw sa hapon, ay naglalabas ng manipis na singaw at mula sa pantalan, ang amoy ng langis ay bahagyang dumarating. Naalala ko ang kwento tungkol sa 50 taong relasyon ng Pilipinas sa gitnang silangan. Ang numero sa business card ng inhinyerong nakilala ko sa komperensya kahapon, kooperasyon sa UAE mula 1995, 30 taon. Ngunit hindi ito nagsimula noong 1995.
Bago iyon, may konstruksyon at bago pa iyon, may mga manggagawa, ang mga OFW, 6-7-11. Kapag naipon ang mga iyon, ano ang kahihinatnan? Bumalik ako sa opisina, umupo sa aking mesa, at hinanap ang estadistika ng mga export ng konstruksyon ng Pilipinas sa gitnang silangan. Hinanap ko kung gaano kalaki ang kabuuang halaga ng mga kontrata sa konstruksyon sa gitnang silangan simula noong 1980s. Ang numerong lumabas ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Hindi ito ilang bilyong dolyar, umaabot ito sa daan-daang bilyong dolyar. Ang mga gusali, kalsada, pantalan at planta ng kuryente sa rehiyong ito lahat ay may bakas ng Pilipinas. Hindi ito direktang nauugnay sa Iran, karamihan ay sa Saudi Arabia at UAE. Ngunit ang paraan ng pagbuo ng imahe ng Pilipinas sa rehiyon ng gitnang silangan ay ibang kwento. Bigla kong naisip, baka nagbago na ang pananaw ng mga tao sa rehiyong ito sa Pilipinas. Hindi isang bansang pumupunta para magbenta ng isang bagay, kundi isang bansang kasamang nagbuhos ng pawis dito. Tumingin ako sa orasan, mahigit 6:00 na ng gabi. Isang oras pa bago ang appointment sa restaurant sa Filipino District. Habang inaayos ang aking bag, naisip ko, hindi ko pa rin lubusang tinatanggap ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan. Hindi pa naipapasa ang panukalang batas at wala pang malinaw na ebidensya na nakatanggap ng espesyal na tiwala ang Pilipinas mula sa Iran. Lahat ay mga numero lamang na nagpapatong-patong. Sa elevator pababa, tumingin ako sa labas. Nagsisimula nang magsindi ang mga ilaw ng gabi sa Dubai. Ang mga tanker ng langis sa pantalan ay nagsindi na rin ng kanilang mga ilaw. 2 buwan nang naipit ang mga barkong iyon dito. Habang tinitingnan ang mga ilaw na iyon, biglang huminto ang aking pag-iisip. Sa mga barkong iyon, mayroon kayang barko ng Pilipinas? Kung mayroon, hindi ba't ang barkong iyon lang ang papayagang dumaan sa lalong madaling panahon? Ano ang pagkakaiba? Wala pa rin akong kumpletong sagot. Sa taxi papunta sa restaurant sa Filipino District, tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimula na ang gabi sa Dubai. Malapit na ako sa aking destinasyon. Ngunit habang tinitingnan muli ang pangalan ng restaurant, may bumabagabag sa akin. Sabi nila, matagal na raw ito. Kung ito ay isang matagal ng restaurant ng mga Pilipino sa Dubai, naisip ko, dapat kong tanungin kung kailan sila dumating sa Dubai. Hindi ko inaasahan na ang sagot na iyon sa gabing iyon ay ganap na magpapabago sa aking pag-iisip. Dumating ako sa Filipino District sa Dubai ng mahigit 6:00 na ng gabi. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita at lumitaw ang mga signboard sa Filipino. Ang mga taong naglalakad sa pagitan ng mga restaurant at mula sa kung saan ang amoy ng patis ay bahagyang dumarating. Sa isang sandali, naramdaman kong kakaiba na ang eskinita na ito ay nasa gitna ng Dubai. Binuksan ko ang pinto ng restaurant. Ang pakiramdam na ito ay isang matagal ng lugar ay bumungad agad sa pagpasok ko. Sa pader ay nakasabit ang mga kupas na larawan. Ito ay mga larawan ng mga Pilipino na kinunan sa disyerto. Nakasuot sila ng uniforme sa construction site. At sa likuran ay ang istruktura ng isang gusali. Hindi ko alam kung anong construction site iyon, ngunit ang mga mukha sa larawan ay napakabata pa, mga napakabatang tao. Nag-dinner ako kasama ang kinatawan ng kliyenteng kumpanya. Pagkatapos kumain, nauna siyang umalis. Nanatili ako sandali. Ang mga larawan sa pader ay patuloy na nakakaakit sa aking paningin. Tinanong ko ang isang staff ng restaurant, kailan po kinunan ang mga larawang iyan? Itinuro ng staff ang kusina. Si Lolo po, ang may-ari, ang kumuha niyan. Tanungin niyo po siya. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos ay pumunta ako sa direksyon ng kusina. Bahagyang bukas ang pinto ng kusina. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting apron ang nakatayo sa harap ng kalan. Mukha siyang nasa 70 anyos, bahagyang kuba, mabagal ang kilos, ngunit napakatumpak ng kanyang mga kamay. Ang paraan ng paghawak niya sa sandok ay kamay ng isang taong matagal nang nagtatrabaho. "Excuse me po, Lolo," humarap ang matanda. "Nagtataka lang po ako sa mga larawan. Saan po iyan kinunan?" Ibinaba sandali ng matanda ang sandok at lumabas sa pinto ng kusina. Sumandal siya sa pinto at tumingin sa pader sa bulwagan. "Sa Saudi Arabia, noong 1985. 1985? Ano po ang ginagawa ninyo roon noon, Lolo?" Dahan-dahang sumagot ang matanda. "Konstruksyon. Sa isang construction site ng apartment sa Riyadh. Noong panahong iyon, maraming Pilipino ang pumunta roon. 23 anyos pa lang ako noon. 23. Ngayon, 70 na siya.
Kung 1985 iyon, tama nga, 23 anyos sa isang construction site sa Saudi Arabia. Kailan po kayo dumating sa Dubai? 1990. Lumipat ako mula Riyadh papuntang Dubai. Itong restaurant, binuksan noong 1995. Mula 1995 hanggang ngayon, mahigit 30 taon na. Bago iyon, nasa Saudi siya mula 1985. Ibig sabihin, halos 40 taon na siya sa rehiyong ito. Hindi ako makapagsalita sandali. 40 taon. Ang panahong nanirahan ang lalaking ito sa gitnang silangan ay 40 taon. Isang 23 taong gulang na binata na umalis sa Pilipinas ay nanirahan sa lupang ito sa loob ng 40 taon. Nagsimula sa alikabok ng isang construction site at ngayon ay nakatayo sa harap ng pinto ng kusina ng restaurant na ito. Muling tumingin ang matanda sa pader. Noon sa construction site, may ilang libong Pilipino. Kahit may sandstorm, nagtatrabaho pa rin kami. Kahit mahigit 50 degrees ang init, nagtatrabaho pa rin. Lahat kami, miss na miss ang aming mga pamilya, pero kailangan naming magtrabaho para makapagpadala ng pera. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, biglang nagkaroon ng ibang bigat ang mga salitang bansang palakaibigan. Naisip ko na ang pagkakategorya ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan ay maaaring hindi dahil sa mga kontratang teknikal, hindi rin dahil sa mga kasunduan, kundi maaaring dahil sa mga bagay na personal na nasaksihan ng mga tao sa rehiyong ito sa loob ng ilang dekada. Ang mga taong nagtatrabaho sa gitna ng sandstorm, ang mga taong hindi umaalis sa construction site kahit 50 degrees ang init. Alam ng mga tao sa rehiyong ito kung ano ang kahulugan niyan. Noong una, hindi ko naman balak magtagal, sabi ng matanda. Balak ko lang kumita ng konting pera tapos uuwi na. Pero heto, nanatili na lang. Ngumiti siya ng bahagya. Ang ngiting iyon ay hindi magaan. Ang bigat ng 40 taon ay nasa likod ng ngiting iyon. Nanikip ang lalamunan ko. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko kaya. Ang mga kamay ng matanda na may hawak na sandok sa harap ko ay biglang naging iba. Iyon ay mga kamay na may kalyo. Mga kamay na nagtrabaho sa gitna ng hangin at buhangin noong kabataan niya. Mga kamay na nanatili sa lupang ito sa loob ng 40 taon. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Iran ang Pilipinas na isang bansang palakaibigan ay nasa mga kamay na ito. Ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyo na nakikinig sa balitang ito, ang paglalagay ng Iran sa Pilipinas sa listahan ng mga bansang palakaibigan ay hindi isang bagay na biglaang nangyari ngayon. Ito ay isang kwento na nagsimula sa sandaling tumapak ang ating mga ama at tiyuhin sa disyertong ito noong 1980s. Ang mga kamay na sumakay sa barko sa edad na 23 para magpadala ng pera sa pamilya ay nabubuhay ngayon sa ilalim ng pangalang Pilipinas sa panukalang batas ng Parlamento ng Iran. Ang inyong mga ama na nagtrabaho sa construction site sa Riyadh, ang inyong mga ina, kayo mismo ang mga taong iyon. Ang pawis na iyon ay lumampas sa 50 taon upang maging pangalan ng panukalang batas ngayon. Dahan-dahan kong tinanong ang matanda, mahirap po ba ang trabaho noon, Lolo? Nag-isip siya sandali at sumagot, mahirap siyempre. Pero noon, lahat naman ganoon. Lahat kaming mga Pilipino, ganoon ang buhay. Tuloy lang ang trabaho. Tuloy lang ang trabaho. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pinto ng kusina ng matagal. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Nakatayo lang ako roon, sa harap ng pinto ng kusina. Bumalik na ang matanda sa kalan at kinuha ang sandok. Mabagal ngunit tumpak ang kilos ng kanyang mga kamay sa kanyang kubang likod. Sa sandaling iyon, isang pangungusap ang lumabas sa aking bibig. Sa loob ng 31 taon, nagkamali ako. Hindi iyon isang salitang binigkas, kundi isang salita lamang sa isipan. Ngunit naramdaman ko na parang bumulwak ito mula sa aking dibdib. Matagal kong sinubukang hindi matinag, ngunit isang pangungusap lang mula sa may-ari ng restaurant ang nagpabagsak sa lahat. Sa loob ng 31 taon, inakala kong ang Pilipinas ay isang bansang nasa dehado, pumupunta lamang para bumili ng langis. Ipinapalagay kong ito ay isang bansang walang kapangyarihan sa pakikipagnegosasyon sa gitnang silangan. Sinabi kong walang katuturan ang pagtawag ng Iran sa Pilipinas na isang bansang palakaibigan, ngunit ang binuo ng Pilipinas sa lupaing ito ay ganap na naiiba sa aking inakala. Hindi binuo sa pamamagitan ng kontrata, kundi sa pamamagitan ng mga tao, hindi tiwalang binili ng pera, kundi tiwalang nilikha ng pawis. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Iran ang Pilipinas na isang bansang palakaibigan
ay nasa mga kamay ng matandang iyon. Nanlabo ang aking mga mata. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko kaya. Paglabas ko ng restaurant, muli kong tiningnan ang mga larawang nakasabit sa pader. Sa mga kupas na larawan, may mga mukha ng mga nasa 20 seconds, mga taong nakangiti sa ilalim ng maalikabok na kalangitan. Ang mga taong iyon ay lumampas sa 50 taon upang mabuhay muli sa ilalim ng pangalang Pilipinas sa panukalang batas ng Parlamento ng Iran ngayon. Binuksan ko ang pinto ng restaurant at lumabas. Ang hangin ng gabi sa Dubai ay dumampi sa aking pisngi, mainit pa rin. Pagkaalis sa restaurant, hindi ako dumiretso sa opisina. Huminto ako sandali sa dulo ng eskinita sa Filipino District. Ang mga ilaw mula sa mga puno ng palma ay gumagalaw. At mula sa di kalayuan ng eskinita, marahang naririnig ang musikang Arabe. Isang gabing walang hangin, mainit, ngunit ayaw kong gumalaw. Sa aking isipan, inaayos ko ang mga numero. 918 bilyong piso. Iyon ang bayad sa pagdaan na kailangang bayaran ng isang super large oil tanker para makadaan sa kipot ng Hormuz ng isang beses. Ang mga barko ng Amerika, ang mga barko ng Europa, kahit magbayad, hindi sigurado. Ngunit kung magiging totoo ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan, maaaring hindi kailangang pasanin ng mga tanker ng langis ng Pilipinas ang gastos na iyon. 500 ba? 1. 2. Iyon ang porsyento ng inaangkat na langis ng Pilipinas mula sa gitnang silangan na dumadaan sa kipot na ito. 1. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakanakabigkis sa kipot na ito sa buong mundo. Ngunit ang may-ari ng kipot na iyon ay isinama ang Pilipinas sa listahan ng mga kaibigan nito. 208 araw. Iyon ang dami ng reserba na tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas. Isang orasan na nagbibilang pababa. Ngunit kung totoo ang pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan, hihinto ang orasan na iyon. 118 bilyong piso, 98%, 208 araw. Ang tatlong numerong ito ay nagsasabi ng kahulugan ng pagtatalaga ng Iran sa Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan para sa Pilipinas. Umalis ako sa eskinita, sumakay sa kotse at nagmaneho papunta sa Pantalan. Hindi kasing layo ng pagpunta ko sa Muscat. Lumapit ako sa Dubai Creek Port at ipinarada ang kotse. Naglakad ako hanggang sa dulo ng Pantalan, gabi na sa dagat. Ang mga tanker ng langis ay nakasindi ang mga ilaw, nakaangkla. Tahimik ang mga makina, lumulutang sa tubig. Ang mga barkong 2 buwan nang naipit. Sa tabi nila, marahang umaalon ang dagat. Nakatayo ako sa dulo ng Pantalan, matagal na nakatayo. Sa ilalim ng aking mga paa, marahang humahampas ang mga alon. Ang maalat na amoy ng dagat, kahit walang hangin, ay dumarating sa aking ilong at ang mga ilaw ng mga tanker ng langis ay nakalatag sa madilim na dagat. Nagkamali ako. Sa pagkakataong ito, sinabi ko ito ng malakas. Sa Pantalan, walang tao. Sa loob ng 31 taon, inakala kong ang isang bansang pumupunta para bumili ng langis ay nasa dehado. Ipinapalagay kong kung walang pera o armas, walang kapangyarihan sa gitnang silangan. Ayon sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay laging isang bansang kulang. Ngunit hindi pala. Nagkamali ako sa pag-unawa kung ano ang kapangyarihan sa gitnang silangan. Hindi pera, hindi rin armas, kundi kung mayroon o walang mga taong kasamang nagbuhos ng pawis sa lupang ito. Nang hawakan ng isang 23 taong gulang na binata ang pala sa gitna ng sandstorm sa Riyadh noong 1985, iyon ay diplomasya. Nang hindi niya iniwan ang construction site kahit 50 degrees ang init, iyon ay paraan ng pagbuo ng tiwala. Sa loob ng 31 taon, hindi ko alam iyon. Sinabi kong walang katuturan ang pagtawag ng Iran sa Pilipinas na isang bansang palakaibigan. Nakabenta ng ilang sistema ng teknikal, diplomasya na ba iyon? Paulit-ulit kong sinabi na ito ay swerte, isang pansamantalang hakbang. Ngunit matapos makita ang mga kamay ng matandang nanirahan ng 40 taon sa disyerto, doon ko lang naintindihan. Hindi pinili ng Iran ang kontrata ng Pilipinas. Pinili nila ang panahong iniwan ng mga Pilipino sa lupaing ito. Tumingin ako sa dagat ng matagal, sa mga barkong nakaangkla. Sinubukan kong hanapin kung may barkong may watawat ng Pilipinas. Sa mga ilaw lamang ng gabi, hindi malalaman kung aling barko ang sa Pilipinas. Lahat sila ay magkakamuka. Ngunit naisip ko, sa lalong madaling panahon, isa sa mga barkong iyon ay maaaring payagang dumaan sa kipot na ito.
Kung maipapasa ang panukalang batas ng parlamento ng Iran, ang ibang mga barko ay mananatiling naipit. Tanging ang barko ng Pilipinas ang babalik at tutungo sa direksyon ng Hormuz. Ang imaheng iyon ay lumitaw sa aking isipan. Patuloy pa ring humahampas ang mga alon, isang mababa at regular na tunog. Malamig ang gilid ng pantalan, malalim na ang gabi, at ako na lang mag-isa sa pantalan. Naalala ko kung paano ako natawa noong una kong makita ang pariralang itinalaga ng Iran ang Pilipinas bilang isang bansang palakaibigan. Sinabi kong walang katuturan, ngunit naging makatwiran ito. Hindi lang naging makatwiran, nangyayari na pala ito, 50 taon na ang nakalipas. Ang mga lumang bagay ay lumilitaw ngayon sa ilalim ng pangalan ng kasalukuyang panahon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pantalan. Naninigas ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatayo roon. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kotse. Muli kong tiningnan ang pantalan. Ang mga ilaw ng mga tanker ng langis ay naroroon pa rin sa ibabaw ng dagat. Hindi sila gumagalaw sa ibabaw ng bahagyang umaalong tubig. Hindi ko alam kung kailan makakagalaw ang mga barkong iyon. Kung maipapasa ba ang panukalang batas ng parlamento ng Iran, hindi rin alam kung ano ang mangyayari sa mga negosasyon nasa hinaharap pa. Ngunit may isang bagay na alam ko na, kung bakit kasama ang Pilipinas sa listahang iyon. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Muling dumampi sa aking likod ang hangin ng gabi sa Dubai, isang hanging dagat na may dalang amoy ng langis. Isinara ko ang pinto at ipinatong ang aking mga kamay sa manibela sandali. Ang mga tanker ng langis na nakaangkla sa pantalan ay kitang-kita sa salamin. Ang kanilang mga ilaw ay tahimik na gumagalaw sa tubig. Ngayong gabi, ang pinakamatagal na mananatili sa pantalan na ito ay ang mga ilaw na iyon.